Ito ang inyong lingkod na nagbabalik upang magbigay ng mga balitang walang bias at pawang katotohanan lamang. Ito ang Bayang Pinas. Ang isyong ito ay naging usap-usapan sa buong bansa at iba't ibang social media platforms. Meron ngang napabalitaan na itong si Presidente Kuting Umano ay lumayas na naman ng ating bansa at lumipad na naman para pumunta at magtago sa ibang bansa dahil sa kanyang mga kinaharap na kaso. Dito nga natin makikita mga kaibigan na itong si Presidente Kuting ay hindi talaga bagay bilang maging isang leader ng isang bansa dahil hindi niya kayang harapin ang kanyang mga katiwalian na pinaghaharap at tila ba ang ginagawa lang na lamang nito ay tumatakas at lumilipad ng ibang bansa at ginagasta ang pera ng bayan upang makatago sa ibang bansa. Dito nga natin makikita mga kaibigan na si Presidente Kuting ay tinatakasan na naman ang kanyang responsibilidad at tila ba natatakot. Ang ating AFP generals naman ay hinihintay ang pagbalik ni Kuting upang dakpin at kaladkarin nito papunta ng palabas ng palasyo upang ito ay mapagbayadan ng kanyang mga kalokohan. Well, para nga sa kabuang detalye ay panoorin na lamang ang buong video at salamat na rin sa ating mga solid viewers sa walang sawang pagsuporta. At kung bago naman sa ating channel ay huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias dito sa channel ng Bayan, Hang Bayang Pinas. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos at syempre mag-comment na rin po kung ano po ang inyong mga reaksyon. Muli po maraming salamat. Sali kami. Putra kasi yan, magkakagera na. Yun nga, bigla natakot. Okay? Ano takeaway doon sa West Philippine Sea? Hindi pa naman siguro magkakagera. Pero kung titignan niyo yung pattern, no? Doon na lang tayo, no? Wala tayo doon sa utak nung mga nasa itaas eh. No? Hindi natin alam. Eh, kahit anong isip-isip ng gawin natin o kaya kahit thinking tayo, process, kahit anong analyze, hindi naman eksperto, no? Kahit anong analyze, lahat na nag-analyze, hindi alam naman din talaga, nanguhula rin naman sila, no? Panay assumption lahat yon. Anything that they say is based on assumption. So kung titignan ninyo, unahin ko na to. Marian Siembra Cruz, maraming salamat sa iyong super sticker ba to? Anong tawag dito? Maraming salamat maraming salamat. Marian Siembra Cruz. So, to continue, ang ano dyan, wala naman nakakasigurado. But you can infer somehow kung ano yung given yung mga nakaraan. Di ba, panay ano tayo? Protest. Every month, nagkakaroon tayo resupply mission. From the laser na yan to shadowing, dati Coast Guard lang, biglang sinubukan nila, nagkaroon ng mga milisya, ay tanga tayo, hindi natin hinuli. Sila ngayon nangarap, maya humaharang na, nakikiharang na ngayon yung milisya, tanga na naman tayo, Coast Guard tayo eh. Hindi natin hulihin yung mga walang yan, yung milisya, hinayaan natin, takot tayo ma-escalate eh. Tapos nun, dumami ngayon yung barko nila, Coast Guard, maya nilaser na tayo. Meron time pa nga na binangga yung atin na nahati yung fisherman's boat, nahati. Na-rescue naman yung mga Pilipino. Tapos noon, gumaganyan na sila, gumigilid na. Sa area naman, humaharang sila sa flight path ng mga jet, pati ng mga monitoring plane ng US, surveillance plane. And then, ginikit-kit na tayo. Ngayon, dalawa ng ganyan, hinaharangan na tayo. Yung Coast Guard natin. Wala rin, protest na naman tayo, hinarangan na. Hinayaan lang natin ganon. Panay tayo forma, panay tayo salita. Tapos, naglagay sila ng barrier somewhere dun sa Scarborough Shoal. Tinanggal natin, binalik naman nila. Tapos ngayon, they came out with a law na ini-implement ngayon ng Coast Guard na starting June 12 na hindi dapat pumasok doon sa teritoryo nila. Yan yung mas grabe yun eh. May batas na. So yung mga Coast Guard nila,
implement talaga nila yon. What do you expect, di ba? So, yun yung, ang sumunod doon, pumasok tayo na, yun nga, yung nangyari, Navy ang pumasok. Question mark yun, bakit Navy? Why the change? No? And then why yung Navy lang walang escort? So, di nyo ba, yun ang paplano, no? Hindi nyo ba, hindi nyo ba inano na mag, what if the plan goes south o sour, no? What if nagkaroon ng incident? Anong plan B? Plan C, kung hindi nag-work yung plan B. Ano yung plan D kung hindi nag-work yung B and C? Ay, ano klaseng plano yun? Nakakaya tayo, nasa armed forces pa naman, ano? Nakakaya yun. Kung sa mga private sector, nakaplanado yan properly. And you either would get a promotion or you might get you get fired kung may incident na nakakaya yung kumpanya. Ito, buong bansa na pahiya no? Not only the armed forces. So, anong klaseng plano yun? Okay, BBM, ikalimang araw, hindi pa nagsasalita. Ngayon, nagsalita na sila, Secretary Bersamin, sinasabi na misunderstanding naman pala yan misunderstanding. Ay, nako, walang yung yan. Misunderstanding. Tapos, okay, tapusin ko lang yung sinasabi ko, yung pinupunto ko. Ang ano doon, ang takeaway dyan, mula noon hanggang ngayon, paggrabe ng paggrabe. Pop, ladder ng paggrabe ng paggrabe. So, what do you expect? Hindi naman titigil resupply natin. Hindi titigil. So, paggrabe ng paggrabe. So, anong gagawin natin? Ewan ko, tanong nyo sa presidente. Tanong ninyo sa mga nasa itaas. I-invoke ba yung mutual defense one day? Magkakaputukan ba yung one day? So, gusto subukan yata ng China no? Gusto nila subukan. Or gusto nila ipahiya ang Pilipinas at ang Amerika. They want to prove something. Sige, biray nyo, yung Pilipinas yan hindi naman yan papalag Tapos, yung US, mapapahiya yan. Mawawala yung mukha ng US sa mga Pilipino, ang mangyayari dyan, effect, alis kayo dyan. Amerika, wala kayo silbi. No? Mapapaya Amerika sa buong mundo na anong klaseng alay yan? Anong klaseng treaty alay yan? Hindi nyo nga tulungan ng Pilipino na ganyan na nga nangyari. Ano kayo? I've got your back. O kaya yung buong alliance, magko-question mark na. Pati yung sa Ukraine, pati yung sa Israel, na nangyayari naman na nagko-question mark na bumibitaw nga Amerika Nagugas kamay. So, successful ang China doon sa ginagawa na yan. And here we are na nagsasorry pa. Tapos, yung nabasa ko sa feed kanina, nakakainis yung news. Damaging na nga yung sinasabi nila na what happened was just a misunderstanding. Lintik, no? Misunderstanding. Naputulan ng daliri yung sundalo? Misunderstanding. Hayop naman kayong magtrato ng mga sundalo na ganun-ganun lang, mawala ng daliri sundalo, okay lang, misunderstanding lang. Na we will not invoke the mutual defense. Okay lang hindi natin invoke yung mutual defense kasi baka mapunta sa gera. Pero yung i-demand ninyo na i-produce ninyo yung mga inchik doon na involved, yung Coast Guard doon, at mag-sorry man lang do sa Pilipino natin na mga sundalo na involved din, malaking bagay na yon para sa mga sundalo natin. Malaman lang ng mga sundalo natin na hindi pumupunta sila sa in harm's way, sa hostile environment, teritoryo kuno natin dalawa, ng China at Pilipino, na
aggressive ang China. Alam mo kahit anong mangyari, it's a flashpoint. And then papupunta yung mga sundalo mo, punta naman sila, okay lang, parang mga tanga yung sundalo natin, na merong mga parameters na hindi ka pwedeng gumalaw, basta-basta, kakalasin nga yung baril eh. Yung nasa BRP Sierra Madre, nang buhos lang ng tubig. May baril pero nagbuhos ng tubig. That shows yung ano eh, yung pwede nilang galawan. You do not engage, which is wrong. Well, kaya nagiging brazen yung mga incheck. Kaya yung escalation, sabi sa inyo, dahil sa ayaw ninyong mag-escalate, sa kagustuhan ninyo na hindi Pilipinas ang mag-escalate, lalong nagkakaroon ng escalation dahil sa katangahan natin. Dahil sa katangahan natin. Promise, ganun yun. Kung nakabaril yung tropa natin na may sidearm, hindi naman sasampay yung China eh. Gusto niya salubungin siya ng ng bala, muscle ng baril, yarap sa dito niya, ganyan, dito. Hindi matatapang yung mga yun. Paputukan mo nga ng minsan yung mag-warning shot ka, tapos na. Sa ating galing yung first shot. Kaya wag dapat nagbibigay ng ganun statement. After brutal attack, bagal eh. Inayungin, Philippine Maritime Council, sila Secretary Bersamin at saka sila Centino, General Centino, former Chief of Staff, PH Maritime Council wants resupply mission announced. Mag-comment kayo kung ano ang implication nito. Manila, Philippines sa Philippines newly. Saan galing tong balita na to? Ay, Rappler. Nabang iba. Anyway, yung content lang. The Philippines newly established National Maritime Council announced Friday, June 21, 23 ngayon, that it has recommended to the President Marcos the announcement, attention to announcement, sirs, attention to announcement, Coast Guard, China, ganon, announcement of resupply missions to Ayungin Shoal. We will resupply 5 days from now, June 28. Attention to announcement, Coast Guard. We will resupply June 28. On or about 09 a.m. 0900. Missions of Ayungin Shoal or Second Thomas Shoal, a flashpoint for tensions between Manila and Beijing. Oh, obvious. As a result of the meeting today, the Council agreed on policy recommendations for the President's consideration. Na-prove na yata to. Among these recommendations is the announcement. Nakakaloko to. Of the rotation and reprovisioning missions, RORE, to the BRP Sierra Madre in Ayungin Shoal, which will remain routine and will be scheduled regularly, said Executive Secretary Lucas Bersamin, who chairs the National Maritime Council, during a surprise press conference late Friday. So, ano implication nun? I-announce na para walang gulo. Di ba? Sabi niya, there's nothing wrong with that. Gusto niyo? There's nothing wrong with that. Anong natin? Masama ba yon? In the interest of peace, in the interest of no incident happening, okay na yun. Mag-ano tayo. Di ba? So, there's nothing wrong with that. Hanap nga ako ng So, comment kayo. Okay lang ba yon? We will now announce na magkakaroon ng resupply mission. Di ba ka-stupiduhan yon, yung rekomendasyon na yun? Di paghandaan nila yon.
kung ang China sinasabi, kiniklaim nila, teritoryo nila yon, at meron na silang batas na walang pwedeng pumasok doon kundi magpaalam kayo, hindi ba yung pag-announce natin na magkakaroon ng RORE mission, AAPDND Secretary, ano yun, National Security Advisor, Secretary Bersamin, NMC, at BBM, di ba parang ina-admit ninyo na sila yung may call dyan, sila yung teritoryo talaga nila yon? Parang ganun ang dating para sa akin. Kasi i-announce mo eh. Bakit mo i-announce? Pakialam ba ng China sa RORE natin in the first place? Ayan na naman kayo, nag-recommend na naman kayo na hindi nyo pinag-isipan. Eh, yung presidente, mag-a-approve lang yan eh. Hindi rin nag-iisip yun. Paano? Di nyo ba tinanong yung AFP kung ano yung rekomendasyon? Bakit nyo i-announce yung RORE mission, yung operation natin, internal operation natin na magre-resupply tayo ng tropa, magro-RORE tayo, resupply ng tropa, rotation ng tropa at saka resupply. Ba't kinakailangan timbrehan mo yung China, Coast Guard, o whoever ang titimbrehan nyo, ambassador, o yung counterpart, na, oy, magre-resupply kami Ganun ba? Bakit? Ganun ba ang ginagawa ni Admiral Carlos noon? Na kinakausap niya, "Hi, hello, Padre. Nandiyan kami bukas wala tayong incident. Mahirap na, magirahan tayong dalawa." Di ba? Tayong dalawa maghaharapan. Mas maganda, mag-usap na lang tayo. Sige basta babadi lang kayo, gaganyan lang kayo walang incident. Tapos tinanggal nyo yung tao. Ngayon gagawin nyo, i-announce ninyo yung yung mission natin, resupply mission. Ang sa akin, ang repercussion nun sa atin is lalakas loob lalo ng China na kinoconsider na aminado na tayo na kanila na yon. Papaalam tayo Pagka in-announce mo, parang in effect, nagpapaalam ka. Ano ba yung announcement? Tagalog. Sinabihan mo. Sasabihan mo. So, nagpapaalam ka. Pinapaalam mo. Strictly speaking, nagsasabi ka, nagpapaalam ka, nagtatanong, pwede ba papasok ako sa teritoryo nyo? Kasi, sabi nga ng China, teritoryo nila. Sabi natin, hindi. Amin yan So, parang mali yata yung announcement na sasabihan sila. In the interest of no incident, in the interest of peace, agarbyado na naman tayo doon. Agarbyado na naman ang sundalo na. Hindi nyo ba iniisip kung ano ang magiging effect nun? Nung pinag-usapan nyo ba, nung nag-recommend kayo, kinausap nyo ba yung ambassador? Nag-usap-usap ba kayo pati counterpart? Mga putragis kayo, magkakagera tayo. Ano, gusto nyo bang maggerahan tayo? Magpatayan tayo? Magpatibayan tayo kung sinong mas matapang? Gusto nyo ba yun? Pwede ba pag-usapan na lang natin tapos sinabi ba nila, i-announce na lang ninyo at pumayag naman tayo? Ganun ba? Di mali rin. Kasi bakit nating ipapaalam o ipapaalam, diba yung meaning, ipapaalam, you're in control, sinasabihan mo, pupunta kami dyan kino-coordinate mo. We will coordinate. Pero yung ipapaalam, kasi Tagalog version ng announcement, parang tinatanggap natin na mas may karapatan sila doon sa lugar, doon sa area. Ewan ko. Problema nila yan Pero, damay tayo sa problema na yan. Kasi, yung pinupunto ko kanina, paggrabe ng paggrabe yan.
Sa ngayon, dahil sa mga salita natin, we will not fire the first shot. It was just a misunderstanding. Tarantado kayo, misunderstanding, namamalakol na nga yung mga gago, no? Nanduduro ng ganyan. Ang pinakagrabe natin ginawa, binuhusan sila ng tubig, naligo sila ng 2 oras. Tapos nun, yung pangatlo, we will now announce our RORE mission. Paano kung kunyaring naghanda sila at lalong nagpadala ng maraming barko? Kasi yung kalakaran dati, bigla na lang tayo nagro-rore, unscheduled, habol sila, abot tayo doon, successful. Hindi nyo pa ba kinoconsider yung yung pinakita ko sa vlog ko na nakanet na sling loading operation, sling load operations na airlift, na gano'n na muna para walang clash-clash sa dagat. Air Force naman ang itap ninyo. Yung Air Force, hawak niya helicopter. Yun yung ibibitin nitong supply, naka-strap, no? Kung ano yung weight nito, 4 na strap, and then yung yung rated na tonelada na niya, strength niya, nakabitin sa helicopter. Kung Air Force yun, may helicopter, then may jet yun, Air Force naman kaya itap nyo, wag na muna Navy. Kasi nyo, Army ang mag-supply, ang mag-ano yan mag-supply. Army naman. Yung Filipino Guerrilla Forces ang magre-resupply dyan. Baka magsimula yung gera, no? Teka, hanapin ko para ma-picture ninyo. Baka hindi kayo nanonood search. Images. Okay. Wow. Ito. Yan, ganyan, ganyan na lang. Mag-hover yung chopper doon sa deck ng barko. Hover siya. Tapos nun, i-detach na yung pagkakakabit. Paano lapitan na inchik yan? Magpapadala sila ng chopper. Yung piloto ng chopper may palakol din. Verify nyo, AFP, yung sling loading, no? Manghiram kayo ng ito, tignan ninyo to, Yung supply nyo ba mabigat na 1 tonner? Sorry. Di ba? Kaya nga yung hammer, no? Kaya nga yung hammer. Ginagawa namin yan nung nag-schooling kami sa Pathfinder sa Tate. That was 1985. And by now, ang dami na sigurong pumunta doon ng mga opisyal, mga Pilipino. And then, we have the capability. No. Ay, nako. Verify. AFP, verify. Is it not? Choke not. So, ayun na ng Coast Guard, nag-Navy kayo, napalpak, subukan nyo naman Air Force. Sinubukan nyo yung airdrop, pero parachute, nakuha nila. Hindi naman, ewan ko ba, tulog siguro yung magre-receive o whatever, mas matulin. Pero, doon mismo sa deck, ninyo ilapag. So, gumaganyan yung helicopter, mag-hover, anong gagawin ng China ron? Baliliparan niya ng jet, dangerous maneuver, military aircraft. No? Military aircraft. Tapos nun, you're doing it properly. Lalanding doon, sige,
Kunyari, in-announce ninyo, maghahanda yung mga yon. O ipaghahanda nila barko. Biglang Air Force. Biglang ganon, di ba? Subukan nyo. AFP, sling loading. Pag-aralan nyo, you have time to practice. Tanong kayo sa counterpart ninyo, Amerikano. Tanong nyo kay Google. Tanong nyo kay General Luga. General Luga, Alan Luga. Tanongin nyo, Pathfinder trained yun. Ang daming sumunod. Barrientos. General Barrientos. Del Llosa, dating Chief of Staff. Tanongin nyo. Panay Pathfinder yun eh. Sino pa ba? Huwag nyo na akong tanongin at ako na nagsabi sa inyo na pwede yun eh. yung iba naman ang pumapel, no? General Del Llosa, General Luga, General Barrientos, General Segovia. Mga retired na, di ba? Yung mga sino, ewan ko kung kung sino yung sumunod pang mga ranger na cross-trained eh, no? It can be done. Kaya nga lang kasi sa atin, after nung training, hindi nagawa yung capability. Wala kayong pakialam kasi sa mga official ninyo eh. Wala kayong pakialam eh. Di ba? Doon mismo sa deck ng Sierra Madre, nyo ilalapag, hindi sa tubig na pinarashoot. That's one way. Pero it was proven, palpak din kasi nga nakuha ng China, na nilubog pa yung gamit. No? This time, wala naman sigurong problema, nakabite na ganyan, mag-scramble sila, bago makapag-scramble yon, sino mag-scramble? Akala nila barko, akala nila Navy ulit, akala nila Coast Guard. Mag-decoy kayo, may Coast Guard, may ganon, habol. So, iwas na ganyan. Tapos, nung biglang dating yung helicopter, nakasling load, lapag, pahiya sila. No? Anong gagawin nila? Babanggain na helicopter natin? Magpa-fire sila warning shot? Mutual defense. Takot na takot ang China dyan sa mutual defense. Trip lang. Subukan nyo. Tanong kayo sa mga pinadala sa US Ranger with cross-training ng Pathfinder. Pathfinder. Okay? Alam na alam yung ganyan. Okay. Sling load operations. Okay. Iba, tawag dyan, airlift. Yun yung So, marami na ako sinabi. Gusto kong sagutin kayo. Naglolo ko na naman to. Sige, ano pa? So, yung comment nila, nakakainis. Mag-comment kayo, no? Nakakainis yung comment nila. Wala na naman sa hulog eh. Magpapaalam ka. Why don't you check saan tayo mali? Ano yung nagalit yung China? Kaya ganun. Kaya ngayon ipapaalam natin. Ganun ba yung thinking ninyo? Something's wrong with your thinking process, mga kabalyero o kaya sila Secretary Bersamin, sorry. Pero something's wrong with your thinking process. Sorry po. Ba't naman ganun? Parang tayo pa may kasalanan, tayo na nga inapit, tayo na nga inupakan. Ngayon, mga Pilipino gustong patayin yung mga inchik na makikita nila. Gustong operatan. Ngayon, kinokontrol pa namin yung Filipino guerrilla forces natin na gustong-gusto ng upakan, yung mga nasa Pogo. Sabi ko, wag. They are still entitled to human rights, no? Wala pa naman declaration ng gera. Wala pang state of war tayo. Cool lang tayo. Masid-masid lang. Kung meron kayong nakita information, ibabato nyo lang sa respective na mga PNP, AFP units o kaya sa Intel, sa NICA, sa ISAP, ganun ba? Pero yung upakan ninyo, diretso, you're violating the law. And it's a human rights offense, no? Naniniwala tayo sa law. Doon na lang sa kabila ko sasabihin yung sa explain ko pa yung sa FGF, Filipino Guerrilla Force. So, ano pa yung mga developments? Day, 23.
Bye.